Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Lubos po ang aking pasasalamat na tayo po ay patuloy na ginagabayan, sinasamahan at pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Purihin po siya at after po ng isang matagal na ating paglilingkod na ipinagkaloob po ng ating Panginoong Diyos na makarating po tayo sa US, tayo po ay nakapag-serve sa iba't ibang mga church. Purihin ng ating Panginoon na tayo po ngayon ay magkakasamang muli. And I'm happy to be back here dito po sa ating set. Noong mga nakaraan po ay purihin ng Panginoon na nagawa pa rin po nating tuloy-tuloy na makapag-preach ng online. But wow, praise the Lord, we are back dito po sa ating set and I'm happy na patuloy niyo po kaming sinamahan doon sa aming mga pag-aaral na ginawa. At maraming salamat din po sa lahat ng mga kapatid
na nagpatuloy, nagbukas sa kanilang tahanan, gumawa ng paraan para po nang sa ganun ay makapaglingkod po tayo. Sa mga naniwala po na tayo po ay magiging pagpapala at magiging blessing sa mga churches na ating dinalaw, sa mga companies, sa mga kaibigan, sa mga interesado sa pag-aaral ng banal na kasulatan na nakasama po natin sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po sa inyo at nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos at ang aking pong dalangin ay patuloy na lumago ang inyong relasyon, ang inyong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at patuloy na maranasan natin ang kaniyang biyaya. So muli pa po rin ang ating Panginoong Diyos. Ang ating pong pinag-uusapan ay patuloy pa rin, the God of Love and Justice. Pinag-usapan natin nakaraan yung rules of engagement. We look at the reality that there's a great controversy. We look at the restrictions and we look at the roadmap. Kung hindi nyo po napanood o napakinggan, pwede nyo pong balikan sa aming social media para po nang sa ganun ay ma-notify po kayo sa mga pag-aaral na ating ginagawa. So muli po ay napakaganda na ating pinag-uusapan. We can see the balance between love and justice sa ating Panginoong Diyos. Sa ating mga sarili, ang tendency natin is sometimes to be too much loving and disregard justice. Sometimes naman, we are into too much justice and we neglect love. Pero nakita natin sa ating Panginoong Diyos, the balance of it, especially pag-uusapan natin ngayon, yung cross of Calvary na naging dahilan o makikita natin talaga yung balanse at yung pagmamahal ng dakilang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos and at the same time, He hates sin. Sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon ay pinamagatang, what more could I have done? Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Salamat sa ating Panginoong Diyos dahil tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Salamat sa mga nagpe-pray, salamat sa mga nag-share ng kanilang blessing, sa mga nagpe-pray para po sa ating gawaing ito. Sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, we will do our best by the grace of God na tuloy-tuloy pong makapaglingkod sa inyong lahat sa pamagitan po ng ganitong pamamaraan. At maraming salamat din po doon sa mga gumagawa ng paraan na talaga namang, they are not contented na online lang tayo nakakapaglingkod. Sila pong gumagawa ng paraan so we can visit different places para makapag-serve din po tayo ng face-to-face doon. Maraming salamat po sa inyo. And in the coming weeks, I look forward to seeing you, yung mga ilan po sa inyo. At nawa po ay patuloy na sama-sama tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at lalago sa ating pagkakilala sa Kanya. Kung ito pong unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, we invite you to like, to subscribe, to hit the notification bell para nang sa ganun ma-notify po kayo sa mga pag-aaral. Pakisuportahan nyo rin po yung ating YouTube. Meron rin po tayong YouTube account, meron tayo sa Facebook, at meron rin tayong Instagram. Although sa Instagram, it's more on photos, inspiring posts, ang nilalagay po namin doon. At ganoon din po mga kaibigan, mga kapatid, ay kung lagi na namin kayo kasama, we invite you to share the program para po nang sa ganoon, maraming mabless, maraming makinabang, maraming makapakinig, at nawa po, ang pag-aaral na ito ay makatulong upang mas lalo po nating makilala at lalo pa tayong ma-in love sa ating Panginoong Diyos na pinakamamahal at nagmamahal ng lubusan sa bawat isa sa atin. Muli po, mag-aaral tayo ng kanyang mga salita and we want the leadings and the power that comes from the Holy Spirit because we cannot do it on our own. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at ngayon po ay magkakasama po kaming muli, mag-aaral ng inyong mga salita, patnubayan niyo po kami sapagkat sa aming mga sarili kami mahihina, sa aming mga sarili kami walang magagawa, sa aming mga sarili Panginoon hindi namin magawang maunawaan ang mga bagay na banal, ngunit sa kapangyarihang nanggagaling sa inyo, alam po namin na walang imposible. Pangunahan niyo po kami, mahal na Diyos. At nawa po ang pag-ibig ninyo ang maranasan namin at makilala namin kayo ng lubusan pa. Salamat po sa aming pag-aaralan ngayon. Salamat po, Panginoon, sa
technology na we can study together. Kahit saan man po kami, pwede din makarating ang mensaheng ito sa maraming mga tao. Maraming salamat po at gagabayan at sasamahan niyo po kami sa pangalan namin Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at sana po ay patuloy na ang ating desire is makilala at lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Maring may mga ilan na humaharap sa pagsubok, maring ang ilan ay may mga dalamhating pinagdadaanan. Ganun pa man, ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, nawa ang maging inspirasyon natin para makilala natin na may pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Again, ang ating pong team, all throughout the quarter, the God of love and justice, ang ating pong topic ngayon, what more could have I done? Have you ever had that question sa inyong mga sarili na ginawa nyo na ang lahat at ang tanong pa ay meron pa ba sana tayong magagawa? Madalas, tayong mga tao, limitado ang ating mga pamamaraan at ang ating mga kaisipan. And sometimes when we ask this question, what more could have I done? And later on, we will realize, I could have done more. Maaari sanang may mas nagawa pa ako. Di ba? Parang nung mga nakaraan, kung babalikan natin yung ating mga nakaraan, babalikan natin yung ating mga karanasan. Maaring nung panahon na yon, may mga tanong tayo, ano kayang pwede ko pang nagawa? And then later on, we will realize na, na-realize natin na meron pa nga sana, pero hindi natin nagawa. Naalala ko isang kwento ng isang bata na nangyari po ay hindi niya magawa yung isang bagay. Kumbaga parang, let's say, maliit siyang bata, tapos magbubuhat siya, hindi niya mabuhat. Tapos talaga nagigigil na siya, hindi ko magalaw, hirap na hirap ako. And then, ang sabi niya, ano pa bang pwede kong magawa, hindi ko na talaga kaya. And then, ang sabi ng kanyang tatay, anak, meron ka pang magagawa. At ang sabi ng anak, wala na, sinubukan ko na lahat. What more could have I done? At ang sabi ng kanyang tatay, anak, you could have asked for my help. Di ba? Meron pa tayong magagawa. Lalo na sa ating konteksto, maaari tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Pero dito po sa kontekstong ito, itong tanong, what more could have I done? Is a question ng ating Panginoong Diyos. Dahil makikita po natin na ginawa niya na ang lahat. Again, ulitin ko po, tayong mga tao, limitado sa ating pamamaraan, limitado sa ating mga nakikita at mga nasisili, pero ang ating Panginoong Diyos, He knows. Pag sinabi niyang ginawa niya ang lahat, He really exhausted all the resources na meron siya. Para nang sa ganon, ay mailigtas tayo. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa pag-aaral na to. Amen? Ang ating key text, John 18:37. Pilate therefore said to him, are you a king then? Jesus answered, you say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Okay? So we can see the purpose of Jesus coming, and that is to proclaim the truth. At dito po sa pag-uusapan natin ito, na what more could have I done? Allow me to summarize and share 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, ma-share ninyo sa mga kaibigan ninyo at mga mahal nyo sa buhay, maging madaling paraan para po nang sa ganun ay itong pag-aaral na to ay maalala natin. And again po, I encourage you to read your Bibles. Kasi bakit po? Ang online studies natin is never the substitute sa inyo pong personal time with the Lord. Lagi ko pong sinasabi yan, sana po hindi po kayo napapagod na mapakinggan at sana po ay nai-encourage kayo na magbasa personally ng inyong mga pag-aaral o ng inyong mga ng salita ng ating Panginoong Diyos o ng inyong mga leksyon kasi yan po ay makakatulong para mas lalo pang lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Okay? So ito po, kung may mapupulot kayong ibang aral, ibang leksyon, then purihin ng ating Panginoong Diyos, i-share nyo po para mas marami pong makinabang at mas marami pong mabless. Okay? So ngayon, again, I'll be summarizing it into 3 points. The number 1, dito po sa question, what more could have I done? And so number 1, let's look at the victory. Okay? Well, even before we talk about the victory, alam nyo po ba, na sa banal na kasulatan, very clearly, pinapakita na itong kaaway
yung kanyang karakter, yung kanyang purpose why he is here. Okay? When we talk about the devil or Satan, number one, he is described as the deceiver of the whole world from the beginning. At ito po yung mga text natin, Revelation 12:9, Matthew 4:3, John 8:44, 2 Corinthians 11:3, and 1 John 3:8. Yan po mga text na yan, nagpapakita that he is the deceiver. Siya ang mandaraya ng buong sanlibutan. At pag sinabi nating mandaraya, ay ang ginagawa po niya ay he will offer something na akala natin ay makakabuti, ito ay makakatulong sa atin, but in reality, at the end of the day, it will destroy us. So he's the deceiver. Makikita po natin sa Revelation that he deceived 1/3 of the angels. He tried to deceive Jesus Christ, no? Tinry niya na tuksuhin ang ating Panginoon Kristo. And then that's why Jesus said in John 8:44 that he is the father of lies. Siya ang ama ng kasinungalingan. At ang kanyang purpose is simply to destroy us. At dito po sa mundong ating ginagalawan, napakaraming mga pandarayang nangyayari. Tama po ba? Maraming mga pandaraya, maraming mga panloloko, at kung tayo hindi maingat, maging tayo ay madadala sa mga pandarayang ito. Ako po, ilang beses na naranasan kong madaya. Okay? Mapaniwala. Okay? At tandaan nyo mga kapatid, yung mga mandaraya, hindi naman nila sasabihin na, nandadaya ako ha. Hindi nila sasabihin ganun. Sila po ay magpapanggap na yung kanilang ipinapahiwatig o kanilang dinadala sa iyo ay ayos, maganda, pero in reality, they are trying to deceive us. Especially when we talk about the truth. Mapapansin natin sa conversation ni Eve and Satan in Genesis chapter 3 na yung pandaraya ng kaaway ay matindi. Talagang palalabasin niya na para bang ang dating is 99% correct and 1% wrong ipapasok niya. Hindi natin napansin, napasok na pala yung pandaraya sa atin. And that's why, dito pa lang po makikita natin that we really need the grace of God. Kasi sa ating mga sarili, at times, especially with our human sinful nature, it's hard for us to fully comprehend, to fully see. That's why we need to always surrender to the Lord para makakita natin yung mga galawan ng kaaway at ma-identify natin if it's just a deception para nang sa ganun may layo tayo sa ating Panginoon Diyos. But that's how the Bible describes the devil, that he is the deceiver of the whole world. Ano pa? Dito po, he's also described in many text passages na akin pong babasahin. Again, I invite you to read. Ito pong mga text na ating babasahin, isulat po ninyo. Okay? The slanderer, he is the slanderer and accuser of God and His people in heaven. Okay? So, ayan makikita natin that he is the accuser of God. Ano pong ginawa niya? Ayan, Revelation 12:10, Revelation 13:6, Job 1-2, Zechariah 3:1-2, and Jude 9. Ano pong nangyari? Ang ginagawa ng kaaway, he's accusing God that God is not fair, God is not just, ang Diyos ay hindi maayos, hindi talaga Diyos ng pagmamahal. He is destroying the character of God. He is a slanderer. And even in the story of Job, we can see, di ba, yung kanyang mga accusation, kaya lang naman tapat niyang si Job kasi pinagpapala mo. Kaya lang naman niya si Job ganyan kasi pinoprotektahan mo. Okay? So, ang ginagawa ng kaaway ay pinapalabas niya na ang ating Panginoong Diyos ay hindi talaga Diyos ng pag-ibig. Kaya nga po yung mga previous studies natin, what is the subject of the great controversy? The subject is the character of God. Ang karakter ng ating Panginoong Diyos ang inaatake ng kaaway. Ang karakter ng ating Panginoong Diyos ang pinapalabo ng kaaway sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso, at pinaniniwala tayo na ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig. Meron namang ilan, o minsan ang ginagawa naman niya, pinapaniwala niya tayo na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, and dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, He will not care about justice. Okay? Ewan ko kung narinig nyo na yung mga ganyang mga pananaw at mga pangangaral na nagsasabi na, Diyos ay pag-ibig, yung mga ginagawa mo,
Okay lang yan. Later on, kasi mahal na mahal ka ng ating Panginoong Diyos, kahit hindi mo siya piliin, ililigtas ka pa rin niya. Okay? Kahit hindi ka magtapat, kahit hindi ka magdesisyon na tanggapin siya. Okay? Extreme love. Pero malinaw sa banal na kasulatan, nakita po natin, dito sa pinag-aaralan natin, yung balanse ng love and justice. This is what we have been emphasizing all throughout this quarter. Na ang Diyos ay pag-ibig, mahal niya tayong mga makasalanan, mahal niya tayo na mga nagkasala at bumagsak at gusto niya tayong maligtas, but He hates sin. Okay? Ayaw niya ang kasalanan. And that's why we can see the justice of God in operation sa banal na kasulatan. And ultimately, we can see that doon po sa katapusan, no, doon sa Book of Revelation, that the justice will be implemented. Okay? So, ito po ang ginagawa ng kaaway. Dinidistort. It's either extreme na love, extreme na justice, but never the balance of love and justice. Mga kapatid, doon pa lang, we need to be really be careful. We really need the grace and mercy of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Kailangan talaga natin. Kasi doon pa lang mga kapatid, hindi natin napapansin, baka nadideceive na tayo going to the left. Baka nadideceive na tayo going to the right instead of being in the middle. Doon sa pag-ibig at hustisya ng ating Panginoong Diyos. Okay? What else? Si Satan o sa devil is the usurping ruler of this world. Okay? John 12:31, John 14:30, John 16:11, Acts 26:18, 2 Corinthians 4:4, Ephesians 2:2, and 1 John 5:19. Ito po mga text na to, nagsasabi at nagpapakita that He is the ruler of this world. He is claiming to be the ruler of this world. Why? Because this world has fallen into sin. And so he claims that he is the ruler, he is the owner, he is the sovereign king of this world. Pero itong maganda. Although the devil is claiming to be the ruler of this world, we know that Jesus, through His death on the cross, was victorious and in reality, the true and final authority of everything. Amen? Okay? Kaya tingnan natin na to. Jesus is the victor over Satan in every way. Why? Number 1, because Jesus came into the world to testify the truth. John 18:37. While Satan is trying to deceive us, while Satan is trying to make us believe sa kanyang mga kasinungalingan, ang ating Panginoong Yesus ay naparito upang ipakilala ang katotohanan. And when we say ipakilala ang katotohanan, we are referring to who God is. Ipakilala ang Diyos. Ipakilala kung sino, anong karakter ng Diyos na ating sinasamba. Okay? He came into this world to testify the truth. Especially in this world where we are living right now. Sa mundong ating ginagalawan, mga kapatid, it is full of lies. Be careful. Sa lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid, lalo na po sa social media, alam ko po, may mga hindi magandang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Nagkakagulo sa social media ang maraming mga tao. Nakakalungkot, minsan kapwa magkakapatid nag-aaway dahil sa nangyayari sa bansa. Kapwa mga mananampalataya, kapwa mga magkakaibigan, mga magkakatrabaho, mga magkakamag-anak, mga mahal sa buhay, nag-aaway-away dahil sa nangyayari sa Pilipinas dahil hati ang kanilang mga pananaw sa mga bagay na nangyayari. Okay? Hati. Nagkakagulo. At alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, baka hindi natin napapansin, this is Satan's way of deceiving us. Para nang sa ganun, mailayo ang ating konsentrasyon sa ating Panginoong Diyos. Baka hindi natin napapansin, ang nangyayari sa atin, ang ating mga puso at isipan ay napupuno ng galit instead na mapuno ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Baka hindi natin napapansin, yung mga binabasa at sinishare natin online, baka mamaya, yan pala yung mga fake. Alam nyo, napansin ko nitong lately, tinitingnan ko po mga mabuti yung mga posts.
Minsan meron silang mga ilalagay na figure ng tao na sikat at ilalagay nila yung mga statement na ito and later on, there will be claims na hindi naman pala talaga niya sinabi yon, but these are fake posts. Fake na mga news na lumalabas in the social media world. And that's why, brothers and sisters, mag-ingat po tayo. Kaya nga po, madalas ay every time we go around, ang nangyari ay tayo po ay nagle-lecture about being careful. Tayo po ay nagle-lecture at pinapaalalahanan ng ating mga kapatid when it comes to digital evangelism that we need to beware of fake news and conspiracy theories. Okay? Kasi napakaraming ganyan. Napakaraming ganyan po sa social media. Minsan hindi napapansin ng mga kapatid ang sinishare na nila fake news. Okay? Minsan naman, hindi napapansin ng mga kapatid, they are very active in the church. They are active in singing, pero ang sinishare na nila puro kamuhuian o pagkagalit sa kanilang kapwa. Mga kapatid, why not pray? Bakit hindi tayo manalangin? Bakit hindi tayo magpakababa sa ating Panginoong Diyos? We may have our different opinions about what is happening in this world, what's happening in the Philippines, so whatever is happening. But why not we spend time praying? Why not we pray? Instead na gamitin natin ang social media natin para patunayang tama tayo at mali ang iba. Bakit hindi natin gawing tayo ay magpakalapit sa ating Panginoong Diyos at isuko ang lahat-lahat sa Kanya? Because Jesus came to testify the truth. Baka hindi natin napapansin mga kapatid, we are already being diverted, we are already being deceived by the enemy. Now we claim to know the truth, but the way we do things in our social media reflects a different thing. So number one, mga kapatid, Jesus came into the world to testify the truth. What else? Through the cross, Jesus supremely demonstrated God's perfect righteousness and love, Romans 3:25-26 and Romans 5:8. Thereby disproving the devil's slanderous allegation. Dahil sa cross of Calvary, we can see now the balance of love and justice. Tingnan nyo mga kapatid yung pandarayan ng kaaway na minimension natin kanina. Kay Job, ang sabi ni Satan, doon sa Job, pag binasa yung Job chapter 1, sabi ni Satan, kasi sobrang mahal mo pinoprotektahan mo, kaya hindi na makapag-desisyon ng tama. O, di ba? O, tapos pag may mga problema naman, kasi, pinalo mo ng todo, hindi mo binigay yung mga dapat ibigay. Kaya mga kapatid, both extremes. But we can see that through the cross, Jesus supremely demonstrated the perfect love of God. Perfect righteousness of God. Kasi through the cross of Christ, we see the balance of love and justice. Makikita natin doon na the cross, na symbol ng shame, symbol ng parusa, symbol ng kamuhian ng Diyos sa kasalanan, is at the same time, the symbol of God's love, because through the cross of Christ, we are assured of our salvation in Him. Amen? Kaya, balanse yung karakter ng ating Panginoong Diyos doon sa cross. Nakita yung perfect righteousness and love of God. Ganda na sinabi ni Ellen White sa Desire of Ages. Satan saw that his disguise was torn away, his administration was laid open before the unfallen angels and before the heavenly universe. He had revealed himself as a murderer by shedding the blood of the Son of God, and he had uprooted himself from the sympathies of the heavenly beings. Okay? Mas lalong na-reveal through the cross of Christ, through His death on the cross, through His blood shed, because of what the sacrifice of Jesus Christ. What happened, mga kaibigan at mga kapatid? Na-reveal completely ang nature ni Satan. That he's a deceiver. He's the accuser of our brothers and our sisters. Kaya ang ganda nung sinabi ni Ellen White, na nawala na
yung simpatya sa Kanya, yung mga posible pa sanang madaya niya at maloko niya at maniwala sa Kanya. Ang nangyari po mga kapatid, mga kaibigan, ay completely because of the cross of Christ, they can see. People were able to see. The unfallen angels were able to see that truly God is a God of love. And that's why He is victorious. The victory of God. Ito pa, Jesus will finally destroy the kingdom of the devil who knows that his time is short in Revelation 12:12. And then Christ will reign forever and ever. Okay? Time will come, mga kapatid, when He comes for the second time. Okay? When we talk about His coming, He will destroy the kingdom of devil. Mawawala na. Matatapos na ang lahat ng ating paghihirap, ng ating pagdadalamhati at mga kalungkutan. Amen? Okay? That's why sa ating Panginoon Kristo, we are victorious. And if you want that victory as well, the best thing to do now is to surrender our hearts to the Lord. Amen? The best thing that we can do now is to give it all to the Lord. The best thing that we can do now is to really come before the presence of God. Come before His throne of grace. Because He's a victorious God. He has conquered. He has overcome the world. So although the devil is there, but Satan is defeated and Jesus is victorious. Kaya ang ganda nung sinabi sa banal na kasulatan, no? Greater is He who is in you than he who is in the world. Makapangyarihang higit ang ating Diyos na sinasamba kesa kay Satan who claims to be the ruler of this world. Because Jesus is the ultimate ruler. Okay? Number 2, we talk about victory. Number 2, let's look at the vow. Ano ibig sabihin na vow? Because this question is being raised dito sa ating lesson na ito. Should God have done more than He has done to prevent or remove evil? Sinabi ko po kanina, tayong mga tao, madalas iniisip natin, alam na natin lahat ng solusyon. We've tried everything. Okay? Naalala ko nung minsan mga kapatid. Alam niyo yung nagla-live stream po tayo, habang ang nagla-live tayo, nagpe-preach live, ang nangyari, I was trying to connect yung mga cords and yung audio doon sa camera and it won't work. You know, I was trying almost half day. Hindi ko talaga magawang ma-operate. And sabi ko sa misis ko, Mami, I don't think I can go live and preach ngayon. Kasi bakit? Sabi ko, wala, I've tried it all. I tried it all. And yet, hindi ko pa rin magawa. Tapos ang sabi ng aking misis, Daddy, kung hindi mo magawang makonek sa camera, edi gamitin mo na lang yung camera camera ng laptop. 'Di ba meron namang webcam yan, built-in webcam. Yun na lang ang gamitin mo para maka-preach ka. And then naisip ko, ay oo nga no. Oo nga no, pwede pala. So minsan na nangyayari, iniisip natin, alam na natin, trinay na natin lahat ng solusyon. Pero here comes another person na tutulong sa atin para maintindihan at maunawaan na meron pa palang ibang paraan na pwede nating gawin yung isang bagay. Okay? Halimbawa, dahil sa pagluluto, di ba? May hinahabol kang lasa, hindi mo na alam, nag-try ka na mag-experiment, and then later on, someone will come, sasabihin, ay, ito yung kulang. Okay? Nandiyan lang pala sa paligid, yung kailangan mong idagdag na ingredient. Okay? So, and then you realize na, akala ko, nagawa ko na lahat, meron pa palang pwedeng magawa. But when it comes to God, who knows everything, when it comes to God, who is all-powerful, hindi uubra yung ganung argument na hindi niya alam lahat kasi alam niya lahat. And so, kung ang tanong, should God have done more? He has done it all. Okay? Ginawa niyang lahat. Ginawa niya ng lahat ang kanyang, based on His omnipotence and omniscience, omnipresent, ginawa niya ang lahat para nang sa ganon, tayo ay maibalik sa Kanya. And that is His vow. That is His promise. That is His commitment. Dahil nais niyang tayo ay
mangaligtas. Kaya ang ganda nitong text na to sa Isaiah 5:4. Okay, kasi ano yung kwento dito? Sa Isaiah 5:4, ang nangyari po ay meron pong vineyard at pagkatapos meron pong may-ari na nagtanim ng mga mabubuting mga bunga o mabuting mga binhi. Pero ito yung tanong, what more there to do for my vineyard that I have not done in it? When I look for it to yield grapes, why did it yield wild grapes? Kumbaga, lahat ng pamamaraan, ginawa ng ating Panginoong Diyos para nang sa ganun mapabuti at mapaganda ang ating sitwasyon. And yet, because of our own personal decisions, because of our own personal desires, or because of sin, ang nangyari po, nag-yield ng wild grapes. Ibig sabihin, hindi naging mabuti at maganda yung bunga. Hindi dahil sa may-ari ng vineyard. Hindi dahil doon sa nagtanim, hindi dahil sa ating Panginoong Diyos, na dahil ang gusto ng ating Panginoong Diyos, puro lamang sana maganda at mabuti. I hope that we're clear with this. Okay? Kaya nga po in-emphasize natin ng mga nakaraan, yung mga masamang nangyayari sa atin, hindi Diyos ang mayroong kagustuhan yan. Yung mga hindi magagandang nararanasan natin, it is the result of sin and it is Satan na nagdadala sa atin ng mga ganito. Okay? Yung sin na ating ginagawa na nagdadala rin sa atin ng mga hindi magandang mga karanasan, yung consequences ng ating mga kilos. Kaya ang tanong, ano pang pwedeng gawin na lahat ay ginawa ng Diyos para tayo ay mapabuti? Ito pang maganda. When you go to the New Testament, ang ganda ng situation. Kumbaga sa Isaiah 5:4, everything that is good, ginawa ng ating Panginoong Diyos para mapabuti ang tao, and yet, pumasok ang kasalanan. Ang ganda pagdating sa Matthew 21:33. Ito po sa parable of the tenants. Ito yung context. Here another parable. There was a master of a house who planted a vineyard and put a fence around it and dug a winepress in it and built a tower and leased it to tenants and went into another country. Ayan, so may mga tenants. Ngayon, nung nagbunga na at panahon na ng pagbubunga at pag-ani, ang ginawa ng master na nasa ibang bansa, pinadala niya yung kanyang mga servants para nang sa ganon, anihin at kunin yung mga prutas. Dahil yung mga tenants ay nagre-rent lang doon sa kanya. Ang ginawa ng mga tenants, pinatay yung mga servants na pinapadala. Why? Because the tenants wants to own the land. The tenants wants to own the fruits na naroon. So, bawat servant na ipapadala ng master, pinapatay nila. So, the owner of the vineyard, the master of the house, has been trying to reach out to them, and yet they were killing the servants. And that's why in verse 37 it says, finally, he sent his son to them, saying, they will respect my son. But when the tenants saw that the son, they said to themselves, this is the heir. Come, let us kill him and have his inheritance. And they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Okay? So, makikita natin dito, ginagawa ng master lahat ng pamamaraan, and then finally, he sent his son. That's why, if there's the question, what more could have I done? Should God have done more than what He has done? Well, sa ating pong binabasa ngayon, the Lord did. The Lord tried everything para nang sa ganon tayo mapabuti at hindi mapasama. At ulitin natin mga kapatid, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, huwag niyo pong kakalimutan, very foundational yon. Ang ating Panginoong Diyos will not contradict Himself. He gave us the free will. So hindi niya tayo pepwersahin na maniwala sa Kanya. Hindi niya tayo pepwersahin na sumunod sa Kanya. He wants us to follow Him. He wants us na tayo magpasakop sa Kanya. Ang dahilan ay dahil naranasan natin ang pag-ibig niya. Kasi bakit? God is morally bounded dun sa Kanyang mga ipinagkaloob sa atin, which is our free will. He will not go against Himself. Okay? Kaya po dito, ginawa niya ang lahat. Okay? So makikita po natin dito sa parable of the tenant. Ang nangyari na po dito ay ginawa ang lahat, and yet they killed the son. At kung titingnan natin sa kwento ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, at sa banal na kasulatan, the Lord was talking to people
face to face, and when sin entered, he was talking to people, to us through dreams, visions, and then, he sent prophets, kings, judges, and then yung mga disciples, and ito pala, at ito pa ang nangyari. Later on, He sent His Son. But what happened? They killed, or Jesus Christ was killed. Pinatay ang ating Panginoong Jesucristo kasi people won't accept the message that He is saying, that He is giving. Kaya nga sabi sa Romans 5:8, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." Grabe mga kapatid, mga kaibigan. Look at the vow. Look at the commitment of God to save us, to help us, to grow us, to mold us, change us, and transform us. Grabe ang commitment ng ating Panginoong Diyos. Grabe ang kanyang pangako na kanyang tutuparin at kanyang gagawin upang nang sa ganun tayo ay mangaligtas. Well, alam nyo, tayong mga tao, madalas mga kapatid, may ipapangako tayo, hindi natin magagawa. Wag na tayo tumingin sa iba. Ako po personally, okay? O tayo personally, each of us individually, when we look at ourselves, ako po, pag tinitignan ko yung aking sarili, and binabalikan ko yung aking mga pinangako, and yet I have not fulfilled. Makikita po natin yung ating limitasyon. Makikita po natin yung ating mga pagkukulang na meron tayong mga sinasabi pero hindi natin nagagawa. And that's why all we can say should be, "Lord, have mercy on me." Sometimes na nangyayari sa atin, tinitingnan natin masyado yung mga tao sa paligid natin na yung mga pangakong hindi nila nagagawa. Why? Baka kasi we're trying to cover yung ating mga sariling mga pinangako na hindi rin natin nagawa, and we are emphasizing on what others were not able to do. Kasi bakit? Para nang sa ganun, magmukha tayong mabuti. Para magmukha tayong, mas magmukha tayong mabait. Para mas magmukha tayo na ayos tayo compared sa iba. But in reality, we are also rotten. We are also falling. We are also sinners before the Lord. But good thing, we serve a God who promises or who is committed to fulfilling what He promised. Kaya nga, yung pinag-aralan natin nitong mga nakaraan, and that's why I always say, you go back, kung na-miss nyo po yung mga pag-aaral, balikan ninyo. Kasi bakit po? Pinag-aralan natin from the very beginning, before the foundation of the world, nalay na ng ating Panginoong Diyos. That's why nung nagkasala si Adan at Eva, pagdating sa Genesis 3:15, there's already the promise. The Lord was the one who reached out to Adam and Eve. And in Genesis 3:15, the Lord promised na merong darating na tagapagligtas na magliligtas sa bawat isa sa atin. He's committed to fulfilling His vow. He's committed to fulfilling His promise. And that's why, mga kapatid, when we look at this story, and we ask, what more could have I done? Or what should God have done more? He did all that He can. He's doing all that He can to reach out to us. Again, mga kapatid, in the context na walang force. Hindi tayo pipilitin ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pipilitin na gumawa ng isang bagay na hindi naaayon sa Kanyang kalooban. Amen? Ang ganda? Praise the Lord. Ano po? Kaya nga po yung cross of Christ is a strong message that reveals the love and the justice of God. The balance of righteousness and mercy of God. Gusto kong basahin to. Medyo mahaba-haba. Pero this is a very powerful message for me. And hopefully, makarelate po tayo dito. Ang sabi dito, the cross event demonstrates that God has done everything that could be done to mitigate and eliminate evil, but without destroying the context for the flourishing of genuine love. If there had been any preferable avenue available to God, would He not have chosen it? While people suffer greatly in this cosmic conflict, God Himself suffers most of all. When we look at the cross, we can indeed see what suffering and pain sin has brought to God Himself. Yet so sacred was the freedom inherent in love that Christ was willing to endure this in our behalf. Grabe. Grabe mga kapatid, mga kaibigan. The Lord truly is a loving God.
and He will not force us. Kaya po mga kapatid, I hope and pray that by God's grace, we will accept Him. We will surrender it all to Him. If there are promises, there's a vow na ginagawa natin that we cannot do it, we cannot fulfill it. There's already a clear message from the Lord na dapat natin gawin pero hindi natin ginagawa. I hope and pray we will come continually sa throne ng grace ng ating Panginoon Jesucristo. Isusuko nating patuloy ang ating mga buhay sa Kanya because it's only through Him, by Him, with Him, in Him that we can succeed in this life. Wala tayong ibang magagawa, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Because Jesus loves us so much, He's doing all He can para nang sa ganun po ma-reach out tayo. Kung babalikan natin yung history ng ating mga buhay, ako po, every time I look at my life, every time me and my wife, we spend time praying and talking and discussing yung mga nangyayari sa aming buhay, nakikita namin ang kamay ng Diyos every step of the way. Maging yung mga hindi magandang naging karanasan namin noong nakaraan, the Lord was preparing us for something. The Lord was leading us. The Lord was saving us from something. The Lord was, He was there. And He is here. He is there. He's always with us. And He's doing all He can. We just need to be sensitive to His leadings. Minsan hindi lamang natin mapansin, pero ginagawa niyang lahat ng paraan para nang sa ganun tayo ay maligtas at hindi mapahamak. Ginagawa niyang lahat ng pamamaraan para nang sa ganun tayo ay mapabuti. Ginagawa niya ang lahat ng pamamaraan para tayo ay makakilala sa Kanya. And that's why mga kapatid, pag titignan po natin, later on, when we study the judgment setting, in judgment teaching sa banal na kasulatan, every one of us will see all the simple acts of God, na yung providence niya, na nagtatry siyang i-lead tayo doon sa pagkakilala sa Kanya. But of course, it is our free will. It is our choice kung paano natin tatanggapin at bubuksan ang ating mga puso sa Kanya. And that's why, number one, as we look at this lesson, what more could have I done? Number one, we look at the victory ng ating Panginoong Diyos. Number two, we look at the vow of God. And now, let's look at the vindication of God. Anong vindication? Sabi po sa Isaiah, doon sa binasa natin kanina, ulitin ko po, merong may-ari ng vineyard, nagtanim siya ng mga mabuti, at ano pong nangyari? Pagtapos nun ay may mga wild grapes na lumabas. Ngayon, ito yung tanong sa Isaiah 5:3. Ang ganda. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge between me and my vineyard. Okay? Kumbaga dito, merong invitation, merong statement na nagsasabi, sige, i-judge ninyo ko at ang aking vineyard. Kasi bakit? Everything na ginawa ko ay mabuti base sa pag-ibig at katotohanan, and yet, there were wild grapes. Tandaan nyo mga kapatid, the subject of the cosmic conflict is the character of God. Ang ginagawa ni Satan, dinideceive niya tayo, dinadaya niya tayo, at pinaniniwala niya tayo na hindi pag-ibig ang Diyos. Na hindi Diyos ng pag-ibig ang ating Diyos na sinasamba at ating pinupuri. And that's why there is an invitation, judge between me and my vineyard. Kasi bakit? Through the cross of Christ, we can see that God is vindicated. Kumbaga mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, tunay nga na mabuti. Tunay nga na balanse ang pag-ibig at hustisya. Ay, grabe, Kaya grabe yung tanong, judge between me. Kasi nga po, Satan was able to deceive even angels to believe na ang Diyos ay hindi mabuti. Pero God's vindication, the vindication of God, we can see that truly He is a loving God. Kaya gusto kong basahin ito. God is vindicated at the cross and through the entire plan of redemption. In the pre-Advent judgment, God is vindicated before the onlooking universe.
Then in the post-Advent judgment, during which the redeemed will even judge angels in 1 Corinthians 6:2-3, God is vindicated as the redeemed have been given the opportunity to review the records and see for themselves why God has acted as He has. And that all of God's judgment have always and only been perfectly righteous and loving. Kasi bakit po? Pag nag-aralan nyo po yung judgment na doctrine or study sa banal na kasulatan, there are records of everything that's happening. And now, pag nandun na po yung tinatawag natin na the saints or those who are saved will judge the world, titingnan nila yung records. Bakit hindi naligtas si ganito? Ito'y napaka-aktibo. Bakit nangyari itong mga bagay na ito? And then we will see in the records that the decision, the judgment of God is truly because of His love. Makikita po natin sa records at masasabi nating lahat, we will all agree based on the records na tunay ngang mabuti ang Diyos. Kasi bakit po, ang nangyayari sa atin ngayon? Madali tayong manghusga. Hindi pa natin alam yung buong kwento, di pa natin alam yung buong nangyayari. Ang nangyayari po ay tayo ay nangunguna na. Meron na kagad tayong konklusyon. Sasabihin natin, ay nangyari ito sa kanya, hindi talaga mabuti ang Diyos. Ay nangyari yan sa kanya, hindi siya iningatan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, yun minsan ang madalas na nangyayari. O minsan nga, kahit sa sitwasyon lang ng iba eh. 'Di ba? Minsan may nakita ka lang na nag-uusap. 'Di ba? Minsan gagawa mo na ng kwento, ay naku, yung dalawang 'yan nag-aaway. Minsan may mga ganun, 'di ba? Ginagawan mo kaagad ng kwento. Pero ang ating Panginoong Diyos, lalo pang mapapatunayan. Kaya grabe no, through the cross, pre-Advent judgment and post-Advent judgment, all throughout, God is vindicated that truly He is a loving God. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang mga desisyon, lahat ng kanyang mga pinahintulutan is all because of His love for us. Mahal niya tayong lahat. Kaya po dito mga kapatid, napakagandang pag-aaral. What more could have I done? Ginawa lahat ng ating Panginoong Diyos. Now, magandang question siguro sa bawat isa sa atin. Ano naman ang ating gagawin? I hope and pray that this will be an opportunity for us na lalo pang kilalanin ng ating Panginoong Diyos. Naintindihan ko po mga kapatid, mga kaibigan, minsan may mga pangyayari sa buhay natin na nahihirapan tayong maniwalang mabuti ang Diyos. May mga nangyari sa buhay natin, mga karanasan natin na minsan parang naki-question talaga natin kung tunay nga bang mabuti ang ating Panginoong Diyos. But I invite you, all of us, to spend time with His words. To spend time praying and asking asking for the Holy Spirit. Spend time tayo mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga taga-subaybay. Mag-spend time tayo to just sit, be quiet, be still, and know Him. Lord, masakit ang nararanasan ko ngayon. Hindi ko maintindihan, Panginoon, bakit namatay yung aking mahal sa buhay. Hindi ko maintindihan, Panginoon, na kami nagtatrabaho ng maayos pero kami ay nadadaya. Hindi ko maintindihan, Panginoon, bakit yung mga gumagawa ng mali, they prosper, pero kaming gumagawa ng tama ay sumasama ang karanasan. Hindi ko maintindihan, Panginoon, bakit yung aking pinagkikitaan na aking ginagamit sa mga paglilingkod, ang aking kinikita, ay ngayon ay nagkakaproblema. Hindi ko maintindihan, Panginoon, bakit ako ay nagkakasakit, na I'm living a healthy life. Hindi ko maintindihan, Panginoon, na ako'y naglilingkod ng tapat, pero ako'y sinisiraan. Hindi ko maintindihan, Panginoon, bakit nangyayari ang mga masasamang karanasang ito sa aking buhay. And yet, Lord, I want to believe that you are good. I want to believe that you are loving, you are righteous, and you are faithful. Lord, ang hirap. Ba't tulungan niyo po ako na maniwala? I hope we will pray those words. Kung meron man pong sumusubaybay ngayon na may mga masasamang karanasan sa buhay, na kayo'y nagdududa sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, I invite you to come before His throne of grace. It's okay to cry. It's okay to cry to the Lord and give it all to Him. It's okay to feel
Mga kapatid, we are human beings. Nakakaramdam tayo. Express it all to the Lord. But always end your expression with faith, saying, Lord, this is what I feel. But I want to believe you. But right now, Lord, I want to be honest. I'm finding it hard to believe you. Please help me to believe you. Kasi bakit mga kapatid, kita po natin dito sa pinag-aaralan natin, na tunay ngang ang Diyos ay mabuti. Ang ginagawa ni Satan, sinisira niya ang karakter ng Diyos sa ating mga puso at isipan. And that's why in Philippians 2:10-11, at the end of the day, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, the glory of God the Father. Everybody will kneel before the Lord and will truly agree that He is a loving, gracious, righteous, God of love, and God of justice. Napakagandang pag-aaral na nagpapakitang ginawa ng ating Panginoong Diyos ang lahat para tayo'y maligtas, para tayong mapabuti, but at the end of the day, we need to make that decision. And when we have made that decision, at tayo'y nahihirapan, patuloy tayong lumapit sa Kanya. At pagkatapos ng lahat ng mga bagay na to, we will all proclaim. We will all bow before the name of Jesus. And we will all be singing songs of testimonies na tunay ngang Diyos, ang Diyos ay mabuti. Nawa po'y na-bless kayo dito sa ating pinag-aralan. At kung meron ng pagsubok problema na kayo'y nararanasan, samahan niyo po ako. Ipanalangin po natin yan. At kung kayo parang nagdududa na at nahihirapang maniwalang ang Diyos ay mabuti, I invite you to join me sa ating panalangin. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga dakilang mga paalala. Salamat po sa inyong mga salita na nagpapakitang kayo Diyos ng pag-ibig. Nagpapakitang kayo Diyos na banal na nagmamahal sa amin ng lubusan. Patawarin kami, Panginoon, sa mga pagkakataong kami nagdududa. At sa panahon kami, Panginoon, ay nahihirapan, tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy pong manampalataya sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, dahil sa aming mga sarili, kami mga mahihina at wala po kaming magagawa. Salamat po sa aming pag-aaral na nagpapakita na lahat ay inyong ginagawa, inyong ginawa at patuloy na ginagawa para nang sa ganon kami ay mapabuti at mga ligtas. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid. Pagpalain niyo po kaming lahat at patuloy po nawa naming maranasan ng inyong biyaya at pagmamahal sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal. Salamat po kayo Diyos at lagi kayong nariyan para sa amin. Sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y na-bless kayo, nawa po'y nakinabang kayo, at nawa po'y patuloy pa namin kayong makasama sa mga susunod na pag-aaral. Maraming salamat sa lahat po ng mga nagpe-pray at nagsusupport sa ating ministry at nawa po, by God's grace, ay makasama ko po kayo personally and face-to-face pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon. At muli po, I invite you to share this program para po mas marami pa po makinabang at mabless. Muli po, maraming salamat. All glory and praises belongs to our God. Magkita-kita po tayong muli sa susunod. May God bless you.